itong si President Trump at ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nako meron ng senator na nag-react, insulto daw. At hindi lang yan ha, doon po sa napag-usapang tarif na 1% ang binawas doon sa 20% kasi nung una 20% ang tarif natin dyan sa Amerika. Ngayon ginawang 19%. Naku, Donyor. Samantalang itong Indonesia na tumawag lang 13% ang binawas. Naku, pag-usapan po natin yan kasi dito po sa live stream din ay mukhang insulto din po ito. Kasi naman sa description, dating Pangulong Duterte ang nakalagay. Ito, unahin po natin tungkol po dito sa nag-react na Senador Ping Lacson na kung saan sinabi niyang worst insult yung napag-usapan ni Donyor at ni President Trump. Bakit kaya pumayag si Donyor na ganun-ganun lang tapos pag yung Amerika na may ipasok dito sa Pilipinas sa negosyo nila 0% tariff? Aba, ito po ang reaction po dyan ni Senator Ping Lacson na ang sabi worst insult. Ganito inilarawan ni Senator Ping Lacson ang kasunduan ni President Bongbong Marcos at US President Donald Trump kung saan ibinaba sa 19% mula 20% ang tariff rate na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas simula Agosto. Kalain mo ha, full force na pumunta doon, 1% lang pala yung ibabawas. Ayon sa senador, panahon na para maghanap ng iba pang trade partners and ang Pilipinas. Nako, sino maganda sana pag China, pero ang nung ginawa nyo sa China. Ngayon, sige, Amerika pa. On 19% versus 0% tariff is definitely not the most fair deal between decades old friends or allies like the United States in the Philippines. Saad ni Lacson. Malinaw naman. Malinaw na talagang ang laki naman ng grabe 0% yung sa atin. Pag mayroon silang yung mga negosyante may ipasok sa atin 0%, pero pag tayo naman yung tariff natin 19%, 20%, oo nabawasan. Kaso nga lang 1% ang binawas. If I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guest. Pero ito ang matindi. Ito po, nakumpara lang po ito dito po sa post ni Rowena Guanzon. Nakumpara lang po kasi dito dahil itong presidente po ng Indonesia ay tumawag lang pero ang laki ng binawas ha. Ito sa post po ni Rowena Guanzon, itong presidente ng Indonesia, load lang gastos. Yung 32% tariff nila ginawang 19%. Dapat ganun na lang ginawa ni Donyor kung ganun. Load na lang, hindi pa gumasto sila ng pera ng taong bayan na naman kasi hindi lang naman si Donyor yung pumunta diyan. Talagang full force silang pumunta diyan. Yung sa atin, full force pa ang delegation at gastos pero 1% lang ang binaba. Unless iba pa kay, unless mahina talaga ang joke only, yung top negotiator, ni Trump. At ito, yung pangatlo po, yung naka-live po ang live ng Defense Now, napansin po ni Harry Roque, maraming nakapansin pero dito po natin nakita sa post po ni Atty. Harry Roque na ang nasa description, Philippines President Rodrigo Duterte ang nakalagay. Sus, di ba? Insulto. Pero may ginawa pa si Donyor. Wala. Ngayon, yung mga proud na proud dyan, ayan na, nagkita ni sila, nag-usap na sila. Pero ang resulta, ano na? Proud ba rin ba kayo na ganyan yung palitan? 19% versus 0%? Titingnan po natin kung ano po yung naging reaction po ng mga netizens dyan sa nangyari. Sabi po ni Arcangel Gabriel, sino? China? Yun na ang China. Nabanggit kasi dito ni Senator Ping Lacson na panahon na para maghanap tayo ng ibang trade partners. Yun nga lang, dito sa nag-comment, ang tanong dito, China? Yan ang ginawa natin sa China, di ba? Sabi rin yung Marietta Cam, time to look for another president, you mean? Ay, hindi naman, huwag naman ganun. Ano naman yan, magaling naman yan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Magaling yan. Pag mayroon nga kayong hindi naiintindihan sa pinagsasabi niya, tanong nyo lang kay Auntie Claire, nandyan naman. Sana. Sabi ni Merna M. Kunanan, it's so unfair, hindi man lang nakipag-bargain, US 0% tariffs, while Philippines 19%. Ano ba yan? Parang wala siyang bibig or wala siyang lakas ng loob dahil sa hindi siya pwedeng mag-take ng Coke. Mahilig din naman sa Coke si si dating Pangulong Duterte, yung Coke Zero. Anong klaseng Coke? Yung kay Donyor, alam nyo ba? Comment tayo dyan kung may alam kayo dyan ha. Mahilig din pala sa Coke tong mga to. Pareha sila mahilig sa Coke. Kay dating Pangulong Duterte, Coke Zero. Itong kay Donyor, Coke din. Ewan ko lang kung anong klaseng Coke yan. Sabi ni Mila Feo, yan ang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas. Hindi nyo alam, yan Mr. Lacson?
Nakakaya talaga si Bibi. Pinakamalagaling tapos nakakaya. Kayo naman talaga. Malay natin may ibang napag-usapan. Pero yung tungkol po dito, ay malaki po kasi impact dyan sa mga negosyante po natin dito sa Pilipinas at pabor na pabor sa mga negosyante na galing sa Amerika. Kaya ewan ko lang kung mayroong gagawin dito, mukhang luging-lugi tayo. Lugi, negosyo. Pero dito ako bumilib sa Indonesia. Akalain mo, tumawag lang siya. Pero ang laki ng binawas. O naging katapat natin, 19%. Parehas tayo ng 19%. Pero hindi na niya kailangan gumastos pa. Hindi na niya kailangan pumunta pa ng Amerika. Tumawag lang siya. Dapat yun na lang pala siya ginawa ni Dunyon. Di pa siya napahiya. Importante dito, may resulta. Oo, sasabihin na naman ang tagapagtanggol dyan ha. Inggit na naman kayo. Inggit na naman kayo. Ay, naiinggit nga kami sa 1%. Ang tindi sa 1% na yan. Inggit, di ba? Eto lang, kaya nag-react po tayo bilang mamamayang Pilipino, paano tayo umunlad kung ganyan ang diskarte ng ating weak leader daw? Weak leader nga ba? Pabor ba kayo yung sinasabi nilang weak leader? Comment tayo dyan. Ganito na lang, thank you.